Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng News 5 39 minutes ago. Magbabalik bilang Blue Ribbon Committee Chair, Lacson ba? May posibilidad, baka mapili na naman daw siya. Ito, iginiit ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na dapat handa sila ni Senate President Tito Soto sa anumang magiging epekto sakaling muli niyang tanggapin ang pagiging chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Sinabi ito ni Lacson matapos banggitin ni Soto ang ideyang muling ibigay sa kanya ang chairmanship ng committee. Matatandaan ng ilang miyembro ng majority senators ang nagbabalak umanong kumalas sa mayorya matapos isiwalat ni Lacson na lahat ng senador sa 19th Congress ay may insertion sa 2025 budget. Sabi niya, we should be ready for any and all consequences of my actions and decisions including losing some members of the majority bloc and consequently his Senate presidency. Ayon kay Lacson. So, ano ba ito? May nagbabadya ba na namang balasahan? Sabi niyo, we should be ready for any and all consequences of my actions and decisions including losing some members of the majority bloc and consequently his Senate presidency. Nako. Humanda sila another kasi ito opinion lang ito ang akin. May nabasa akong post o napanood ko ata mismo si ex-senator Senate President Franklin Drilon. Bakit biglang nag-resign si Senator Ping Lacson as Blue Ribbon Committee Chair? Ganito lang ang paliwanag ni Senator Drilon. King's Gambit. So, King's Gambit, parang chess yan, parang sacrifice. So, siya nagsakripisyo kasi by that time, matindi ang reklamo ng mga majority black members, mga senador. Kasi nga naman, yung statement ni Senator Lacson na almost all senators sa 19th Congress may budget insertions. Yung hindi nakakaintindi hindi ako masyadong nakakaintindi pa noon Pag budget insertion, masama na yan. Hindi pala. Hindi pala. May mga budget insertion na kailangan din. Kailangan. Nakakatulong. Depende sa motibo ng senador o lawmaker na nag-insert sa budget. Ang masamang budget insertion, yung flood control insertion, yun ang masama. Kasi guni-guni, ghost project o kaya substandard. Yun, binubulsa nila yung karamihang pundo. Yun ang masama. Kailang may mga budget insertion pala na nakakatulong sa taong bayan. Kayon, maraming nagtampo. So, noong mga panahon ngayon, maugong ang balibalita na magrigodon, magkodita. So, yun, bigla siyang nag-resign para medyo kumalma. Nag-resign. So, ngayon, kumalma, di ba? Ngayon, wala namang gustong kumuha sa chairmanship. Nagtuturuan naman sila. Kawawa na si Senator Erwin Tulfo na, do I have a choice? Pati na ang kapatid niya si Mr. Bintolpo na, oy, anong nangyari sa inyo dyan? Kawawa ng aking utol, bagito pa yan. Wala na bang magawa yung mga veteranong senador yan? Huwag niyong ipansak ang kapatid ko, baguhan pa lang yan. Ngayon, baka pwedeng babalik na naman siya as chairman. Ito, siya mismo ang nagsabi, we should be ready for any and all consequences of my actions and decisions including losing some members of the majority bloc
and consequently his Senate presidency. So sino ang mga aalis? Kung totoo yung nabasa kong post ni Attorney Wilfredo Garrido, isang batikang abogado, yung araw na yun, Lunes yun ready na to jump ship. So, siyam itong minority, Pia Cayetano, on the bag na yan, dahil kapatid niya si Alan Peter. Magkapatid na Bilyar, ready na rin. So, isa na lang kulang. Si Lito Lapid sana, kaya lang, nag-decide si Lito Lapid na, dito na lang ako. So, walang natuloy na kudita kasi hindi natuloy si Lito Lapid. So, tingnan natin, ano bang araw ngayon? Sabado. So, next week. So, whatever. Ang tanong, kung babalik sa kanya ang Senate, ang Blue Ribbon Chairmanship, babalik ba ang tiwala ng nakakarami taong bayan sa Blue Ribbon? Depende sa inyo. Ako, sorry to say this, wala na akong tiwala sa Blue Ribbon Committee. Noong una, palagi kong sinasabi na saludo ako kay Senator Lacson dahil since na pumasok siya sa pagiging senador, very consistent ang record niya na anti-corruption siya, anti-pork barrel. Ayaw niya yung mga ganyan. Nakakabilib. Hindi siya tumatanggap noon ng mga pork barrel. Silang dalawa lang ata ni late Senator Miriam Santiago. Sino pa ba? Ayaw niya. So, nakakabilib. So, ito ngayon, 28th Congress, nandyan siya, it's a sign of relief na yung mga privilege speeches niya na part 1, part 2, ang gaganda. Hanggang pag-take over niya as chairman, maganda pa. All is getting well or going well, except pagdating ng isang Master Sergeant Orly Gutesa at pinangalanan na si Saldico at Martin Romualdez, nagbago ang ihip ng hangin hanggang nag-resign na lang siya. So, ano ba? Yung dating fighter na Lacson, walang kinakatakutan, biglang umatras. Nakakapagtaka. So, pagbalik niya, sorry na lang, hindi na kagaya ng dati ang tiwala ko kay Senator Lacson as magiging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si Uncle ang natagaan ng Mugero. Karon mo na ni ang itsura sa balay ni Uncle sa natagaan ng Mugero. Mga dagko na gid nga boslot. Balay ni Uncle. Kol, pila na ni katuig ang inyong balay, Kol? 15 na. 15 na katuig. Oo, so karon Kol, mag-atop na ka. Oh, mag-atop na ko. So mapulian na gid ang imong atop. Mapulian na ko. Pulian. Lagi. So dagko na kaayo Kol og buslot oh. So 15 na katuig. Karon humanagid sa pag-atop si Uncle sa iyang balay oh. So napulihan na tong mga buslot nga iyang balay, so maayo na gyud oh. At sa Ginoo ug sa nag-sponsor ni aning sin. Oo. Nalalamat ko nga napulihan ning akong atop sa sin, kabago. Ako maulanan. Oo. Napulihan na ning akong atop ng 15 na katuig. Aya pa napulihan.
So pila na imong edad karon Kol? 47. 47. Pila imong estudyante? 2. Duha. So tanan naga-eskwela. Unsay grade Kol? Grade 7 o 1. Grade 4. Ay, sige. So salamat kayo Kol.